Parang niya iba hindi yung sarap. Okay, maubak ako patatas. Kaya ina niya ng isa ko, sobra pa na sa manager. Okay, Abay, napakainit naman talaga ng panahon today. So, ang topic natin for today's video ay pagluluto. Kami nga ay magkakaroon ng konting handaan for family and friends lang naman. Alas 5 pa lang ng umaga, pumunta na kami ni ate sa bayan para mamili ng mga kakailanganin sa aming pagluluto. At napakabilis nga ng oras, natapos kaming mamili, halos mag-aalas 7 na ng umaga. Parang buong palengke na yata yung binili namin. So, ang una kong ginawa, binalatan ko na lang muna ang sibuyas at bawang. Sinabay-sabay ko nang binalatan lahat. Pinakuha ko na lang din si kuya ng isang balding tubig para panghugas sa mga gulay. Binalatan na rin ni mama lahat ng patatas na ihahalo sa mga lulutuing ulam. Hinugasan ko na lang din agad itong chicken breast para malaga na rin. Mas maganda kasing nilalaga muna yung manok bago igisa kasama ang bawang at sibuyas. Itong chicken breast, pangsahog ito sa pansit bihon. Bawat isa sa amin may kanya-kanyang ginagawa para mas mabilis ang trabaho. Si kuya ang tagatadtad ng mga karne, tapos si ate naman ang nag-asikaso sa sitaw na panghalo sa Bicol Express. Habang may kanya-kanya kaming ginagawa, gumawa na rin ng kalan yung panganay kong kuya. At ayaw ding magpaawat ng isa kong pamangkin na lalaki at pati siya tumulong na rin sa paggawa. Hindi nga kami nakapag-ipon ng mga kahoy na panggatong dahil hindi naman talaga kami ready. At biglaan lang din naman ang pag-uwi ko. Pasalamat na lang din kami dahil nagbebenta ng kahoy yung kapitbahay namin. 25 pesos bawat tali. Dahil 4 na tali na lang din naman ang natitira, binili na namin yung 4. Pagkakulo, nung nilalaga kong chicken breast, pinatay ko na yung apoy. Hinayaan ko na lang muna para lumamig. Dahil hindi pa tapos si kuya sa pagtadtad ng karne ng baboy, ako na yung nagtadtad sa karne ng manok. At hinugasan na rin ni ate. Pagkatapos ni kuya gumawa ng kalan, inapoyan niya na rin. Iba talaga ang nagagawa ng gin, sinisipag tuloy si kuya, hindi na kailangang utusan. Bago ko sinimulan ng pagluluto, ginayat ko na muna ang red and green bell pepper. Ang unang ulam na lulutuin natin ay adobong manok. Nagisa lang ako ng bawang at sibuyas, hindi ko na rin pinatagal, sinunod ko na agad ang manok. Dahil may ginagawa rin ako sa kusina, si ate na muna ang bahala maglagay ng toyo at suka mamaya. Tapos na rin naman ang fiesta dito sa amin, trip ko lang talaga ang maghanda kasi katatapos lang din ng bagyo. So sabi ko kay mama, tapos na yung kalungkutan, magsaya naman kami. Si mama na rin ang nag-asikaso sa kikiam at squid ball na panghalo sa pansit. Pati na rin sa hotdog na panghalo naman sa spaghetti. Nilagyan na rin ni ate ng toyo at suka yung manok tsaka pinakuluan. At nung kumulo na, binalikan ko lang para lagyan na ng pampalasa. Kapag nagluluto ako ng adobo, mas gusto ko talaga yung may konting tamis at anghang. Binabalansi ko lang yung alat at tamis para mas lalong sumarap. Dahil okay na yung lasa at luto na ang ating adobong manok, pwede na natin tanggalin sa apoy. Tinabi na muna namin para palamigin. At nung lumamig na, transfer naman ito ni mama sa malinis na lalagyan. Nagulat na lang din kami kay kuya kasi bigla na lang umiyak. Yan yung sign na lasing na siya. Lumabas na yung gin sa mga mata niya. At bigla pa ngang nagdrama. After masalang ni mama sa malinis na lalagyan yung adobong manok, hinugasan lang yung kawali dahil gagamitin ulit sa next ulam na lulutuin. So ang next recipe na lulutuin natin ay chicken curry. Follow for part 2!